Hello guys! Magandang araw na muli sa inyong lahat at maraming salamat sa muli ninyong pagsilip dito po sa ating YouTube channel na Tips ni GM. And I hope na bago matapos ang video na ito ay meron na kayong mga natutunan, meron na kayong mga aral at inspirasyon na nakuha mula sa ating mga tatalakayin. Pero unang-una, syempre huwag natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos na hanggang sa mga panahon na ito, tayo po ay nagigising sa bawat umaga na masaya, diba? Dahil kasama natin ang ating pamilya, na tayo po ay malusog, nagagawa pa rin natin ang mga kailangan nating gawin. Subalit, syempre po, wag ho nating kalilimutan na ipagdasal din ang ating mga frontliners, ang lahat ng mga Pilipino, lahat po ng mga tao na nakikipagtulungan upang tuluyan ng masugpo itong virus ng COVID-19, itong COVID-19 na ito. Ano po? Salamat po at nandito kayong muli at sasamahan ako dito sa vlog na ito na inihanda natin for today. Kung napansin ho ninyo noong pong mga nakaraang 5 araw, di ba po ay tuloy-tuloy na nag-upload tayo everyday at ang tinatalakay ho natin dyan ay tungkol sa mga pagkakamali at kabiguan. Kung hindi nyo pa ho nakita yan, you are welcome na balikan ho yun at pakinggan, di ba? Silipin po ang mga video na yan. Malay ho ninyo, meron naman kayong makuha, meron ho kayong matutunan. And yesterday, ang huli kong naging tanong was, kung meron pa kayong mga ipinagdarasal at kung ito bang mga ipinagdarasal ninyo ay tinugon na ba ng Diyos? Ano kaya ang kaniyang sagot? Okay, so yan po ang ating tatalakayin ngayon. So kung kayo po ay nakahanda na, sige po atin ang simulan. Narinig na ho natin na merong 3 kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin. Diba po? Yan yung yes, yung no, saka yung later. At sa araw na ito, yan po yung ating titignan. Yung una, yung pong pag-yes ng Diyos sa atin. Meron po tayong mga ipinagdarasal na talaga namang pinagbibigyan. Diba po? Napapa-oo natin ang Diyos sa ating pinapanalangin at iyon ay dahil alam niya na yun ay makakabuti sa atin at nakabase iyon sa magandang plano niya para sa atin according to His purpose. Either kailangan natin yon sa ating mga layunin sa buhay or gusto talaga tayong i-reward ng Lord kasi naging mabuti rin tayong anak. Diba? Ginawa rin natin, sumunod din tayo sa kung ano yung mga sinasabi niya sa atin. Alin man sa mga iyan ang dahilan, hindi natin pwedeng tawaran ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin at ang kanyang nature, no? Being a good God. Ang pangalawang kasagutan ay itong no. At talagang madalas ay hirap tayo na tanggapin ito. Well, kahit naman sa ating kapwa, di ba po, kapag tayo po ay napahindian ay nakakasama talaga ng kalooban. At kapag napahindian tayo ng Diyos dahil hindi nga sinagot ang ating panalangin, syempre nakakasama din ng loob. At sa totoo lamang, kahit na meron tayong gawin, ipagpilitan natin ang ating gusto, baka nagsasayang lamang din tayo ng panahon. In the end, hindi rin maganda ang maaaring idulot sa atin ng ating pagpupumilit. Kaya ang pinakamaiging sagot, pinakamaiging response ay ang pananalangin na bigyan niya tayo ng kalakasan at kaluwagan ng puso, kaluwagan ng kalooban na tanggapin ang kabiguan at bigyan ho tayo ng humility, ng kapakumbaba ang loob na tanggapin whatever is His will. Diba? Sabi nga natin kanina, alam ng Diyos ang lahat, nakaraan natin, kasalukuyan at yung hinaharap. At yung katotohanan na mas mataas ang kanyang kaparaanan kaysa sa ating kaparaanan, dapat ay sapat para maging maluwag ang pagtanggap natin ng kanyang paghindi doon sa ating hinihiling. Dahil malay ba naman natin na ang ating panangkagustuhan ay magpapahamak lamang pala sa atin kung tayo ay pagbibigyan, di ba po? At the same time, yung mga hiling, yung mga prayers ho natin, hindi po na pagbibigyan, hindi po nangyayari
nangyayari. Yan din po ang nagpapaalala sa atin na we should keep our feet on the ground. Yan po ang nagsisilbing glue natin sa katotohanan na tao lamang tayo, limitado tayo, at kailangan natin ang divine intervention, kailangan natin ang kamay ng Diyos na kumilos sa mga sitwasyon sa ating buhay. Ay imagine niyo na lamang po kung lahat ng ating ipagdarasal ay diringgin, ay baka maging abusado naman ho tayo, di ba po? Baka hindi rin ho natin mabantayan ang ating mga puso at maging napakayabang natin, diba? We might be going around, tapos pag meron tayong kausap na hindi tayo napagbigyan, ay alam natin na pwede nating ipananalangin, diba? Ng masama, na sana may something na mangyari, may masamang mangyari doon sa hindi tayo pinagbigyan, ay pangit din naman, diba po? Kung titignan ho natin, mga kaibigan, ang mga panalangin hindi po sinagot, ay maaari nating gawing oportunidad. Okay, gawin ho nating oportunidad para suriin din ang ating mga sarili. Bakit ba hindi tayo sinagot? Bakit hindi dininig ang ating ipinapanalangin? Ano ang ating intensyon ng ipanalangin natin ang ating ipinanalangin? Naka-align kaya ang ating panalangin sa mga plano ng Diyos para sa ating buhay? Naka-align kaya ito sa kung ano ang kanyang mga salita? Magsilbing check and balance ng ating mga sarili ang mga panalangin na hindi binigyan ng katugunan ng Diyos. Kaya kung meron mo tayong mga kahilingan na para bagang hindi po tinutugon, hindi po sinasagot, huwag mo tayong maghinampo. Iyon po ay, I'm sure, dahil merong mas magandang plano at nakalaan ang Diyos para sa iyo. At yung pangatlo ay yung sagot na later sa kana. Ito yung mga matagal na nating panalangin na biglang, wow, nandyan na, ibinigay na sa atin. Kasi ang sagot pala doon sa atin ng Diyos ay later, anak. Ayan. Kaya mga kaibigan, kung hindi pa tinutugon ang panalangin mo ngayon, huwag kang manawa hanggat alam mo na tama ang puso mo sa iyong hinihiling na iyan, maganda ang iyong intensyon at wala kang nilalabag na salita ng Diyos, manatiling nananalangin, manatiling umaasa. Dahil sa totoo lamang, hindi po nakakalimot ang Diyos sa ating mga panalangin. There is one story that I would like to share to you. Isa itong karanasan ng isang taong kilalang kilala ko. May hintulot naman po ako na ibahagi ang kanyang kwento. Kaya I will share it to you just to prove my point na may Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Ito po yung kwento. Dahil daw po sa hirap ng buhay, maaga siyang nagsimulang magtrabaho at maaga ding nakaranas ng maliliit na tagumpay. At dahil bata pa siya noon, agresibo at puno ng pangarap, talaga namang humataw din siya sa kanyang karera. Ano man ang kanyang naisin, naaabot naman niya. 20 anyos daw ho siya noong mga panahon na yon. At siya ay nagdasal. Sabi niya, Lord, pagdating ko ng 30 anyos, sana ako ay nakaupo na lamang at nagmamando. Ayan. So, lumipas daw po ang mga taon, ang dami nang nangyari, sinubok daw siya sa maraming pagkakataon, nagkahiwalay silang mag-asawa, kinailangan niyang iwanan ang kanyang mga anak sa kanyang mga magulang at makipagsapalaran dito sa Metro Manila para dito maghanap ng trabaho. Kinikwento nga niya na halos naikot na niya ang buong EDSA sa pagbibenta ng kung ano-ano, to the point na kinagabihan, kailangan niyang pumunta ng bangketa at magbenta ng kung ano-ano din. Naging mahirap daw ang buhay para sa kanya. Sobrang hirap na tinanggap na niya sa kanyang sarili na eto na ang aking kapalaran. Talagang mamamatay na siguro ako na eto ang ginagawa para mabuhay. And then, isang araw, meron siyang kaibigan na ipinasok siya doon sa kumpanya na pinagtatrabahuan ito. At habang nandun siya sa kumpanya na iyon, ginawa niya ang lahat ng kanyang best. Ibinigay niya talaga lahat ng pagsisikap, lahat ng kagalingan niya, ibinuhos niya sa trabaho na yon. At hindi naman daw siya nabigo dahil yun naman ay umani ng papuri mula sa kanyang boss. Hanggang sa biglang isang araw, ipinatawag siya ng kanilang pinaka-big boss
at sinabi sa kanya na aalisin na siya doon sa division kung nasaan siya dahil ililipat siya sa isang division pero hindi bilang rank and file doon kundi upang pamunuan na niya ang division na yon. Well, syempre tuwang-tuwa siya. Tapos na-realize niya, nung nandun na daw siya doon sa division na bago niyang nilipatan kung saan ay siya na ang department head, siya na ang division chief, na-realize na bigla, napatingin siya daw doon sa kalendaryo na nandun sa office at nakita niya na yung araw na yon kung saan ay opisyal na siya ay nagsimula is 1 month after ng kanyang 30th birthday. O, diba? Tapos biglang nag-flash sa kanya yung kanyang panalangin 10 years ago. Nung siya ay manalangin na, Diyos ko, sana sa edad na 30, ako ay nakaupo na lamang at nagmamando. See, kaibigan, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at sinagot ito ng Diyos 10 years after na kanyang ipagdasal ang panalangin na yon. Nakakatuwa, di ba po? Alam nyo, ang ganitong mga kwento ang patuloy na nagpapatibay sa aking pananampalataya sa Diyos at sa kaya niyang gawin sa ating buhay. Let us learn to listen, no, sa mga karanasan ng iba. Matututo tayong makinig sa mga kwento ng buhay ng iba. Hindi ho natin alam kung kailan natin gagamitin ang mga ganitong klase ng istorya nila upang maitawid din natin ang ating mga sarili sa ating mga pinagdadaanan. Ako po sa hindi na mabilang na pagkakataon, binabalikan ko sa aking isipan ang kwentong ito upang manatili akong umaasa at nananalangin. Huwag ho tayong manawang manalangin, huwag ho tayong manawang umasa, huwag ho nating hayaan na tayo po ay madugmok sa mga pagsubok ng buhay. Bumangon ho tayo, kaibigan, lumuhod at patuloy na manalangin. May magagawa ang Diyos anuman po ang ating sitwasyon. Tandaan lang natin ang 3 sagot na pwede niyang ibigay sa atin. Yes, dahil makakabuti sa atin. No, dahil baka ikapahamak natin ang ating hiling at later, malay ninyo, malapit na ang later na yon sa inyong mga ipinapanalangin. So please, do not give up praying. Tuloy lang ho tayo. Sa gitna ng ating mga kabiguan, huwag ho nating pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang pagkabigo ay hindi dahil ayaw tayong panagumpayin. Mas madalas, paraan siya ng Diyos upang sabihin sa atin na mas mabuti ang kanyang plano at hangarin para sa atin. Naranasan ko, ako po ay buhay na patutuo, and I will never tire declaring, to God be the glory sa buhay ko. Maraming salamat for joining me today. Kung kayo po ay napagpala ng video na ito, I hope you don't mind if I ask that you give us a thumbs up and i-click nyo po ang subscribe at the same time yung notification bell para kung meron po tayong mga bagong videos na i-upload dito sa ating Tips ni GM YouTube channel, ma-notify ho kayo. Maraming salamat. God bless you. Bye!